pag-usapan natin tong medyo na hype ngayon na game, no? Tinatawag na Pixels. So, hype siya ngayon kasi makikita mo may mga taong kumikita dito and it's free to play, no? Hindi mo kailangan maglabas ng pera, hindi mo kailangan mag-invest para makapag-start kang maglaro. So, anyone can play, anyone can earn. So, paano ba laruin to? Okay? Pero bago ko sabihin yon, disclaimer muna, hindi ko po ini-endorse tong game, no? Pinapakita ko lang paano mag-start maglaro dito kasi it's hype, maraming gusto maglaro at maraming gustong matuto paano laruin. So, sort of tutorial dito, magbibigay rin ako konting thoughts ko about this. So, punta lang kayo sa play.pixels.xyz. And, pag nyo dito, pwede kayo mag-connect through phone, email, Ronin Wallet. Bakit kailangan mo ng Ronin Wallet dito? Kasi, ang Pixels ay nakapaglipat na papuntang Ronin Chain. So, sa loob ng Ronin Chain, nandyan yung sikat na Axie Infinity, meron pa mga ibang games dyan. So, lumipat na sila from, I think, Polygon ata, Matic, papunta na sa Ronin. Kaya medyo na-hype din siya kasi syempre, magaling mag-hype yung yung mga team behind Ronin team behind Axie Infinity. Pwede ka sa Ronin, pwede phone, email, pwede ka rin gamit yung MetaMask, hot wallet mo. So, ang ginagamit ko, either way naman, kahit ano naman, pwede ka mo naman gamitin. So, if di ka masyadong into Web3, pwede kang gumamit ng phone, email. Kung meron ka ng Ronin wallet, kung nakapaglaro ka ng Axie Infinity, pwede mo gamitin yung Ronin. Pero kung Web3 ka in general, most likely meron kang MetaMask. So like me, MetaMask gamit ko. So itong game na to, pwede mo to laruin sa mobile mo kasi browsers game lang naman to browser game lang to. So kung meron kang internet, Google Chrome, Brave, or Firefox, anything, basta browser. So pwede to sa mobile mo. Hindi mo kailangan mag-install ng app or anything, no? Punta ka lang sa browser mo, type mo lang yung website, makakapag-start ka na maglaro. Okay, next question or next na sabihin ko is, bakit marami naglalaro nito? First of all, again, sinabi ko na kanina, it's free to play at pwede kang mag-earn ng pera dito. Next is, mapapansin, dami naglalaro ngayon, no? More than 400 plus. Ba't marami naglalaro dito? First reason is because of feel nila ito yung next Axie. So ngayon pala nag-grind na sila. Most likely yun yung number one reason, no? Or maybe itong number 2 yung first reason, yung number 1 reason nila. Ang number 2 reason dito sa game na to is nag-grind sila. Kasi kaya sila naglalaro nito kasi dito sa may mga contest kasi, may mga mini games sa loob ng game. Katulad nung kaya na kung saan tayo nanggaling, 'di ba? Left and right. So may mga mini games dito kung saan pag nanalo ka, mayroon kang makukuha mga tickets, coupons. Ito. Yan, game tickets. Ito yung ginagrind ng mga tao ngayon. So, game tickets. Bakit? Sa game tickets kasi, pwede mo tong i-redeem sa 3 shop. So, meron tayong pet, meron tayong bee, at meron tayong goose. Pero pinaka-importante, itong nasa gitna. Bakit? Kasi, dito, pag binigay mo yung ticket mo dun sa staff, dun sa cashier na itong shop na to, meron kang chance makukuha ng Genesis pet. Okay. Pag narinig mo yung Genesis, ibig sabihin yan yung pinaka-unang-unang pet. First generation pet. And marami nag-speculate, no, na mahalaga to. Pwede lang ibenta to sa marketplace kasi considered as NFT to Ginagrind nila to assuming na pag nakakuha sila, ibebenta nila. Malaki yung value Assuming na ini-expect nila malaking value. The more hype na meron dito sa game na to, mas in demand yung mga Genesis pets. Pag mas in demand yung Genesis pets, syempre mas mahal, di ba? Supply and demand. Kung malaki yung demand, konti yung supply, ito yung mga merong hawak na Genesis pet, pwede nilang taasan yung value nung pet nila. So, pwede nilang ibenta yan in the future. So, maraming tao na nag-grind. Kaya mapapansin mo, ang daming tumatambay dito sa shop na to, no? Kung check natin sa iba, wala. Besides sa pag-grind, besides sa paglalaro ng mga minigames, sort of farm building kasi itong Pixels. So, pwede kang bumili ng sarili mong land. Again, that's also an NFT, no? So, pag mayroon ka sariling land, meron naman silang free land Wala namang problem doon. So, doon sa mga land na to, pwede ka mag-plot doon. Pwede ka maglagay ng mga seeds, pwede ka ganyan, parang Farmville nga lang Pwede ka mag-plant ng seeds, tubigan mo, at i-harvest mo. Like, for example, ito. Hindi ko pa na-harvest. Ilang araw na to, no? Ayan. So, itong mga nakukuha nilang mga items, yan, pwede nilang ibenta rin yan. Or kung gusto lang i-upgrade, palakasin pa nila yung land nila, palakasin pa yung plot nila, mas maganda yung mga seeds na nilalagay nila, mas magagandang items yung makukuha nila, mas malaki yung value nila pag binenta nila.
At pag binebenta nila, pupunta sila dito sa shop to. Meron silang shop dito sa loob ng Pixels na kung saan pag binenta mo yung item, bibigyan ka ng berry. Ano yung berry? Yan, importante to. Ano ba yung berry? Ang berry is inflationary farm token nila. Kung nakapaglaro ka ng Axie Infinity, ito yung SLP nila. So, unlimited yung supply nito. Ito yung, kumbaga, di ba? Alam naman nangyari, kita nyo naman yung chart ng SLP. So, if hindi nila ginawa ng maayos na paraan tong berry ito, most likely ganun din yung magiging direction ng berry. So, ito yung pinagpa-farm din ng mga tao besides dun sa Genesis Pet, no? Nagpa-farm sila, nagpuputol sila ng kahoy, bebenta nila yung mga nabubuo nilang kahoy, mga upuan, lamesa, then bebenta nila, makukuha sila berry. Itong berry na to, pwede nilang ibenta to sa Katana. Katana Ronin Chain. So, pwede nilang ibenta yan sa swap, sa decentralized exchange. Magkano ba ang isang berry? Check natin. Last check ko, pababa eh. But I don't know na ngayon, no? Ayan, pababa na. From 0.0020 plus yan eh. Bumaba na to 0.13. Ayan o, 0.020 plus. Bumaba na into 0.0013. So, ibig sabihin niya, marami nagbebenta. Marami na naglalaro ngayon na nag-farm ng berry at nakakapag-kumikita na. Hindi mo kailangan maglabas ng pera or anything. Pwede kang mag-ipon, pwede kang mag-grind, pwede kang mag-farm, pwede kang magputol ng kahoy, pwede kang maglaro ng mga minigames para makapag-earn ka ng berry at pwede mo tong ibenta sa Katana. Di ko pa natatry kung paanong i-cash out to, no? Pero since kinonek ko yung MetaMask ko, most likely siguro mag-reflect na doon yung berry. So, yun ang pinag-grind ng mga tao. But overall, in my own opinion, no, based sa paglalaro nito, medyo nakakatamad. Depende eh, no? If free-to-play ka, ayaw gumastos, siguro worth it to. Worth it yung pag-grind. Pero kasi pagputol ng kahoy, pag-plat, alam mo, pinot-pinot eh. It's a click game. Clicker game or idle game. Hindi siya idle game, sorry. It's a click, puro click lang ng click. So may mga taong addict sa mga ganung klaseng game. So probably ito yung mga target market nila. So dito, pwede ka mag-craft ng mga items dito. Ayan. So pag ano ka, for example, itong plank. Nakakuha ko ng plank kasi craft ko yan nung isang araw pa. Tagal ko lang hindi nilalaro to. Pupunta ako sa isang shop. So makikita mo lahat ng mga iba pang mga players dito. Pwede ka rin makipag-trade. So pwede ka makipag-usap. I think ito yung magandang part eh. Pwede ka makipag-trade sa mga ibang players. So pwede ka makipag-usap. Pwede sigurong Gcash, di ba? Kapalit is berry. Pwede rin ganun. Pwedeng items. Kapalit Gcash. So yun yung magandang nakikita kong economy system dito na hindi mo naman kailangan i-relate or hindi mo naman kailangan connected sa berry token nila or any other token nila. So dito sa pinasukan natin, dito natin binebenta yung mga items na pinanggagrind natin, yung mga hina-harvest natin. So pwede natin ibenta yun at makukuha natin yung berry. Ayan, pwede natin i-sell. Ayan, for example, itong plank na ginawa natin, no? Pagputol na akong kahoy, nakakuha ko ng stick. Itong stick ginamit ko pang craft, naging plank, then bebenta ko siya. Like for example, yan. Nagbenta akong 3, nakakuha ko ng plus 12 berry. Itong plus 12 berry, pwede ko siyang ilipat dito. So magkano ba siya? Ayan, USDT. 12 berry. Wala. Kapiranggot lang, no? So kunwari ito 70, meron akong 70 berry. Nasa 0.1 USDC. That's around. Ewan ko. Check natin. USD to PHP. 5 pesos. 6 pesos. So worth 6 pesos itong 79 berry ko. Maybe malaking, hindi ko sure kung gaano kabilis mag-grind dito, no? Syempre, patagal ka ng patagal, palakas ka ng palakas, palaki ng palaking berry ang nakukuha mo. So, again, advantage talaga dito is yung mga early adopters, early gamers. Right now, di ko masasabi kung early ka ba or late na. Maybe, siguro early pa, no? Kasi hindi pa lumalabas yung Genesis Pet nila. But, that's it. Ganun lang ginagawa ng mga tao. Meron din mga soft quest, may mga quest din kung saan pag natapos mo tong quest, bibigyan ka ng berry. So, basically free money nga talaga, no? But, I'm not sure yet kung paano i-cash out to. Di ko pa kasi na-explore. So, yun lang. I hope nakatulong to. Recap lang tayo. Quick recap. Para makapaglaro, it's free to play. Pwede kang kumita kahit di wala kang nilalabas na pera. Pwede mo i-connect yung gamit phone mo, email mo,
Ronin wallet mo or yung MetaMask wallet mo. So once na kinonect mo yun, pwede ka na kagad mag-start maglaro, pwede ka na kagad mag-start magtapos ng quest, pwede ka na mag-farm, pwede ka na maglaro ng minigames, redeem mo yung ticket mo, and hopefully makakuha ka ng Genesis Pet. And once na available yung Genesis Pet, pwede mo siyang ibenta sa NFT marketplace or sa OpenSea. If it's worth your time, then go for it. If not, edi wala. Panoorin mo na lang paano maglaro yung mga iba. Alright, if nakatulong to, subscribe, follow nyo ako dito sa YouTube.